Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 39 hanggang 45. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing," ganyang hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at hindi rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hello po, mapagpalang oras po sa ating lahat at welcome. Nandito na naman tayo sa ating munting tahanan sa PESMA Plus dito sa YouTube at sa Facebook at sa ating programang pagninilay o ang Gospel Reflections. Ang ating Gospel po sa araw na ito ay binasi po sa Gospel ng St. Luke chapter 6 verses 39 to 45. At syempre, as usual, ang opening po natin ay ang pagbasa ng words of our Holy Father o yung pagninilay ng atong Santo Papa. Basahin po natin. Today's Gospel passage presents brief parables with which Jesus seeks to indicate to his disciples the path to follow in order to live wisely. With a question, can a blind man lead a blind man? Yan po ay nasa Luke chapter 6 verse 39. He wishes to emphasize that a leader cannot be blind, but must see clearly, that is, he must have wisdom in order to lead wisely. Otherwise, he risks causing damage to people who are entrusted to him. And Jesus borrows a wise expression in order to designate himself as an example of teacher and leader to be followed. A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully taught, will be like his teacher. Yan naman po ay nasa verse 40. It is a call to follow his example and his teaching in order to be sound and wise leaders. In today's passage, we find another significant phrase which exhorts us to be neither presumptuous or hypocritical. It says, "Why do you see the speck that is in your brother's eyes, but do not notice the log that is in your eye?" Yan po ay nasa verse 41. So often, as we all know, it is easy or convenient to see and condemn the flaws and sin of others without being able to see our own with such clarity. We must be aware of them, and before condemning others, we must look within ourselves. In this way, we can act in a credible way, with humility, witnessing to charity. Ito po'y binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Angelus noong March 3,
in the year of our Lord 2019. At sa pagkakataon na ito, ating pong basahin ang pagninilay na ipinadala po sa atin ni Pesma Florencia Camus Valdez na may pamagat na upang maging mahigit na katulad ng ating guro. Basahin po natin. Tayo ay tinawag na mamuhay ng may kabanalan at integridad upang tayo ay magbunga ng mabuting bunga. Pagnilayan po natin. Si Claude Monet, ang impresyonistang pintor na sikat sa kanyang maraming mga pinipintan na mga water lily ay dumanas ng malaking pagkawala ng paningin sa huling bahagi ng kanyang buhay dahil sa mga katarata. Itinatala ng mga water lily paintings ang mga pagbabago ng kanyang paningin dahil ang kabuuang kulay ng painting ay lumipat mula sa asul patungo sa pula at ang kalinawan ay kumupas. Hindi na malaya ni Monet na may problema siya hanggang sa ikumpara niya ang kanyang mga bagong painting sa mga nauna niya. Maaring hindi natin namamalayan na tayo ay may kinikilingan o blind spot kapag hinuhusgahan ang sarili nating mga kilos at pag-uugali hanggang sa ikumpara natin sila sa mga taong may mabuting halimbawa at lalo na kay Kristo mismo. Kapag ganap na si nanay, ang disipulo ay magiging katulad ng guro. Tulad ng paggawa ng physical na ehersisyo, kailangan natin ang regular na spiritual na ehersisyo upang maging higit na katulad ng ating guro. Sa ganitong paraan, tayo ay nasa kaisipan ni Kristo. Ito po ay sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Manalangin po tayo, hilingin sa Panginoon na alisin ang mga blind spots sa ating isipan upang makita natin kung ano ang kailangang baguhin sa ating mga iniisip at mga gawa. Hilingin sa Panginoon na alisin ang mga mapanghusgang saloobin. Kumilos po tayo ang pagkakaroon ng kinikilalang mga mapanghusgang saloobin sa atin po. Kumilos ng may kabaitan sa isang taong naging mapanuri po tayo at walang habag na pangunawa. Ito po ay pinadala sa atin ni Pesma Florencia Camus Valdez. Maraming pong salamat. Ito naman po si Rex from Chicagoland. Hanggang sa muli. May God bless and keep us to Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita. Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Sa aking piling, tinatawagan ka. Banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka. Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you.
We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign therefore to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.